Ninakaw ang kable ng ilang CCTV camera na ginagamit sa No Contact Apprehension Program ng MMDA. Ang posibleng motibo sa pagtutok ni Joseph Moro. Higit pa sa traffic violators ang nakuhanan ng mga bagong-bagong kamera ng MMDA sa EDSA Guadalupe Overpass na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang isa kasing nakatambay sa gitna ng overpass, biglang dudukwang at may inaabot malapit sa mga CCTV. Ayon sa MMDA, ninanakaw na pala noon ang kable ng mga NCAP camera. June 20 ito nangyari pero nabisto lamang ng hindi gumana ang CCTV nang itest nitong Martes. Hindi lang isa ang naputulan ng kable kundi 8 CCTV camera sa north at southbound lane ng EDSA sa Guadalupe Overpass. At mukhang talamak ang nakawan sa lugar dahil ang ilang kable dito may babala ng walang tansong maibebenta sa mga kable dahil mga fiber optic cable ang mga ito. Mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Mukhang ibebenta yung kable rather than baka gagamitin sa game. Yung galit sa NCAP. Pinaimbestigahan na ng MMDA sa PNP ang nakawan. Nasa may mga overpass, katulad dito naka-install yung ilan sa mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Pero ang ipinag-aalala ng ahensya ngayon, baka magkaroon ng ideya yung ilan na putulin yung kable ng mga CCTV para sa NCAP. Lalagyan na namin siya ng harap to protect the cameras. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property, or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Malaking tulong sa MMDA ang mga NCAP camera sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa kalsada, lalo't sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS ng isang taon. Lumalabas na ang EDSA at ang C5 ang may pinakamaraming naitalang mga aksidente na tiglampas 8,000. Pangatlo, ang Commonwealth Avenue na dating tinaguriang killer highway. We don't want to call any street a killer highway. Make this road safe. Not just this road sa maraming accident, kundi lahat ng road sa Metro Manila. For all. Ayon sa MMDA, maaaring siksikan kung bakit maraming aksidente sa EDSA at madilim naman sa C5. Nang ibalik daw ang NCAP, bumaba ng 18% ang bilang ng mga aksidente sa EDSA at 30% sa Commonwealth Avenue. Bukod sa NCAP, may mga panukalang ibaba ang speed limit sa 30 kilometers per hour pero marami pang kailangang balansehin para maipatupad yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.